Magandang oras mga ka-Good News Daily TV. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Ito yung paghanap, pagtatago ni Atong Ang na hanggang sa ngayon ay talagang hindi pa natagpuan ng ating kapulisan dahil nga napagagaling sa pagtago. Kaya ito na, para mahuli ito katulad ni Kibuloy, ay mayroong reward system ang PNP. 10 million pesos ang ibibigay sa sino mang makapagturo kay Atong Ang kung saan ito nagtatago. Kaya sigurado ako, isa sa mga bodyguard ni Atong Ang ngayon ay ituturo siya. Kasi 10 million eh. Ngayon kung bigyan ni Atong Ang ng 11 million or 12 million bawat bodyguards niya, ay pwedeng hindi na ituturo siya. 'Di ba? Lahat 'yan maghuhudas 'yan eh. Sino bang hindi maghuhudas sa 10 million pesos? Eh hindi naman malaman ni Atong Ang na sinumbong mo na eh. Basta may cellphone ka, 'di ba? Itawag mo lang sa PNP ay tapos na si Atong Ang, katulad kay Kibuloy na 10 million din ang nilagay sa ulo ni Kibuloy. Kaya itinuro si Kibuloy mismo ng kanyang driver. At yun din ang mangyayari kay Atong Ang. Pwedeng isa sa mga bodyguard o kanyang katiwala o driver ang magturo sa kanya dahil 10 million pesos. So ito na, atin na panoorin ang balitang ito courtesy ng The Billionario Channel, The Missing Sabungero. Ayan. May patong na sa ulo si Charlie Naku. Atong ang umano'y mastermind sa missing Sabungeros case. Ang halaga 10 milyong piso. Yan ang agenda reporting Hannah T. Number 1 most wanted personality na si bilyonaryo gaming boss Charlie Atong Ang. Sa mas pinaigting na paghahanap sa kanya, maglalaan raw ng 10 milyong pisong reward para sa sino mang may impormasyon sa kinaroroonan ni Ang ayon sa DILG. Yan ay matapos maglabas ng mga non-bailable warrant of arrest ang isang regional trial court sa Santa Cruz, Laguna, kaugnay Ito ng na, kaso ng maraming mga nawawalang nagsabi na sabungero. Bahagi raw ito ng added bakit pressure nga ba para sumuko si Ang. Uhuliin si Ang, hindi pa nga ito nakasuhan sa korte, di ba? Pero may kaso na siya eh. At DOJ ang unang nagkaso sa kanya. Kaya dapat humarap siya, di ba? Hindi magtago. Meron naman siyang magagaling na attorney. Dapat humarap siya sa kasong ito at hindi magtatago. Kasi kung magtatago ka, na meron ka ng warrant of arrest, magiging fugitive. Magiging pugante. At kapag fugitive na, ay mabibigat na ang kaso na kasunod niyan. Kaya ito, 10 million pesos, dapat bilis-bilisan na ng magturo niyan eh. Kasi baka susuko ng kusa si Atong Ang ay mawala yung 10 million eh. Kaya kayong mga bodyguard dyan ni Atong Ang, kung napanood nyo itong video to, ituro nyo na para magkaroon kayo ng 10 million. Grabe. Parang nanalo ka na rin ng loto niyan eh. 10 million pesos. Yan ay napakalaking pabuya. At hindi na kayo magiging bodyguard pa dyan ni Atong Ang kapag meron kayong 10 million. Sabihin natin, 10 kayong bodyguard. Hindi tag 1 million kayo, di ba? At sabihin natin, nasusuluhin mo lang, hindi meron kang 10 million, pero lagot ka sa mga kasamahan mo, di ba? Kailangan sharing kayo dyan. Okay, patuloy tayo sa balita courtesy ng The Billionario Channel. Batay sa government monitoring, nasa loob pa rin ng Pilipinas si Ang at nakatutok ang operasyon ng mga otoridad sa Luzon. Batay sa government monitoring, nasa loob pa rin ng Pilipinas si Ang at nakatutok ang operasyon ng mga otoridad
sa Luzon. Ilang oras daw bago ilabas sa mga warrant, nakikita pa raw si Ang na nakikipagpulong at lumalagda ng mga dokumento kasama ang kanyang abogado. Palatandaang hindi pa ito nakakaalis ng bansa sa ngayon. Bukod pa rito, nirevoke na rin ang lisensya ng mga baril ni Ang para mas mapabilis umano ang isinasagawang manhunt operation. Base sa police records, 6 na baril ang registered firearms niya at inatasan na ang CIDG para siguruhing maisusuko ang mga baril sa mga otoridad. Si Atang po ay bumibiyahe ng hindi kumukulang ng 20 ang bodyguard lagi. Sumay po yan sa marahas na pagharap sa mga otoridad, sumay po yan sa marahas na paraan para solusyonan ang kanyang mga problema. So we consider him armed and dangerous. Ipinag-utos naman ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Naku, Melencio Nartates Jr. siguradong ang kung mahigpit na nakalabas na si koordinasyon Atong sa Ang, ay Bureau of dito Immigration dumaan yan sa para Davao. pigilan ang anumang posibleng Di ba yan yung paglabas ng backdoor bansa ni dyan Ang. ng mga connected sa mga DDS. Ang pinaka-backdoor niyan ay ang itong Davao and then Zamboanga. Di ba dyan yan palabas papuntang Indonesia, Malaysia, Java. Kaya kung nakalusot na si Atong Ang dyan kahapon pa lamang, ang unong isang araw, ay doon yun maglanding sa Indonesia, Malaysia, and then sasakay na siya doon papuntang China. Di ba magbiyahe na siya papuntang China. Nako, baka nahuhuli ng ating Bureau of Immigration hintay nang hintay sila diyan sa airport. Hindi yan sa airport dadaan Alam ni Atong Ang kung saan ang backdoor. Yun ang dinadaanan ni Harry Roque, ni Alice Go, ni meron pang isa, Saldico. Diyan dumadaan sila backdoor of the Philippines. At madali diyan kasi meron na diyan mga kontak ang mga yan na tagahatid sundo papuntang Indonesia, Malaysia galing Zamboanga. Okay, so ito na nga, ito'y buhay na sinayang ni Atong ang kanyang marangyang pamumuhay. Sana kung hindi niya pinasok ang pagiging sabungero, pagiging Diyos ng mga sabungero noong COVID-19, nag-umpisa ito, electronic sabong. Kung hindi lang siya pumasok sa kanyang business, marami naman siyang business, hindi sana magkalintik-lintik ang kanyang buhay, di ba? Mga ka-Good News Daily TV. Kaya malulungkot din tayo mag-isip na kapag yayaman ka pala ay pag-initan ka talaga. Pero meron kasing napakalaking kasalanan si Atong Ang. Okay lang yung mga mayayaman na malinis talaga, na walang ginawang masama sa kapwa-tao. Kung meron ka talagang gagawing masama, karma ay babalik Bumabalik ang karma. Kaya siguro ngayon ay nilay-nilay na si Atong Ang. Baka naisip niya na sana kung may balik ang panahon, may balik ang oras, ay hindi na siya papasok din sa sabungiro na yan, sa sabong. Okay, tapusin na natin ang balitang ito, courtesy ng The Billionario Channel. Mahigpit na binabantayan ng PNP ang mga airport at seaport sa buong bansa, kasabay ng pag-deploy ng dedicated tracker teams at intelligence units. Mahigpit na binabantayan ng PNP ang mga airport at seaport sa buong bansa, kasabay ng pag-deploy ng dedicated tracker teams at intelligence units bilang bahagi ng patuloy na manhunt. Nauna nang naglabas ng mga expose ang Billionario News Channel tungkol sa di umano'y pagdukot at pagpatay sa mga sabungerong pinaghihinalaang sangkot sa game fixing. Sa kasalukuyan, si Atong Ang ay kasama sa 18 akusado sa kaso. 17 na ang nasa kustodiya ng pulis, kabilang ang mga dating security at empleyado ni Ang sa kanyang mga sabungan. Nahaharap si Ang sa 15 counts of kidnapping and serious illegal. Dahil nga sa isyu ng sabungero, kaya nagkaganito na ang buhay ni Atong Ang ngayon. Dito medyo panot na siya pero siguro paglitaw nito ay mas panot na kasi stress na siya, ilang buwan na
na stress, mga kalahating taon. So nalalagas na yung buhok niya ngayon. Siguro kalbo na ito. At hindi na ito gwapo. Kasi kung tingnan mo ito, 50 anyos lang eh. Pero hindi, si Atong Ang ay nasa 60 plus na yan. Eh medyo bata lang tingnan. Kasi nga mayaman. Eh ngayon nagka-stress siya, ay lilitaw ang kanyang tunay na edad sa kanyang itsura. Kasi stress na. Ako nga ay kung tingnan mo sa sa personal ay parang 60 na eh. 50 pa lamang ako eh. Dahil nga wala akong tulog, alam niyo naman. Natutulog ako palaging 1:00 ng madaling araw. Kasi nag-i-edit tayo. 3 video sa isang araw, minsan 4. Kasi meron tayong 3 channel. Napakahirap ng maging vlogger, mga kababayan. Pero very addictive itong trabaho na to. Kapag mahal mo ang pagiging vlogger, ay baliwala sa iyo yung walang tulog. Pero talagang manghihina ang katawan mo, malalagas ang buhok, and then yung mata mo ay lalabo. Kaya ako napakarami ko ng eyeglass eh. Kaya nga ako palaging nag-sunglass dahil ang laki-laki ng mga eye bags ko. Hindi maganda tingnan eh. Baka ano pang sabihin nyo. Okay, so maraming salamat sa lahat ng nanonood sa ating reaction video. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong na yan. Hanggang sa muli, ako'y magpapaalam na. Maraming salamat muli.